Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Hebrews chapter 10 verses 38 to 39. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga sumasampalataya sa Diyos at naliligtas. Faith and the new creation. Sa Bible po malinaw na sinasabi na tayong mga born-again Christians, tayo po'y binilang na matuwid ng Diyos at inaasahan ng Diyos na tayo po ay mamuhay ng may pananampalataya. The righteous shall live by faith. At na-observe ko po sa buhay na ito na napakahalaga po ng pananampalataya bilang isang Kristiyano. Dapat i-exercise po natin yung ating pananampalataya. Kasi kapansin-pansin na sa buhay na ito, hindi automatic na dumarating sa atin yung blessing. Kailangan manampalataya tayo. At maraming mga Kristiyano kaya nila hindi nai-enjoy yung kanilang privilege bilang anak ng Diyos dahil lang sa kawalan ng pananampalataya. At alam niyo po, iba-iba yung nagiging experience natin. At hindi po yan dahil sa yun ang ating kapalaran. Kadalasan po, yan ay dahil sa ating pananampalataya. Iba-iba po kasi ang pananampalataya na mayroon po tayo. Mayroon pong nananampalataya, siya'y pagpapalain ng Diyos, babaguhin yung kanyang buhay, pagagalingin, at palalayain sa kanyang mga pinagdadaan ng pagsubok. Meron namang mga Kristiyano na parang hindi na nananalangin ng ganoon. Parang kontento na lang sila doon sa kanilang buhay, kaya walang nangyayari sa kanilang buhay. At kapansin-pansin din po, maging sa ating pananalangin. Ang sinasagot po ng Diyos, yung ating panalangin na meron pong pananampalataya. Marami kasing mga Kristiyano, para bang hindi na nagpe-pray, bahala na lang kung ano yung mangyari sa kanilang buhay. Ang gusto ng Diyos ay yung manampalataya tayo. Kailangan may pinanghahawakan tayong mga pangako niya para tugunin niya yung ating mga panalangin. So, yan po ang aking observation bilang isang pastor at the same time bilang isang believer.